kabuuan naman ng bansa, alamin natin ang epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Makakausap natin si Ginoong Diego Agustin Mariano, ang Public Information Officer ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, si Vel Custodio po ito at kasama si Kenneth Pasyente ng PTV. Apo, magandang gabi po at magandang gabi din po sa ating mga tagapanood po. Sir, kamusta po ang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at ano po yung monitoring nyo sa kung malakas pa rin ba yung pag-ulan at binabaha pa din? Opo, no, bagamat ang ating bagyong Maymay is palayo na po at humina na po, patuloy pa rin po naghahatak ng hanging habagat na siya pong patuloy po na nagpapaulan po sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. At sa ngayon po, ito pong bagyong Maymay ay nag-iwan po ng ilang casualties po. Sa ngayon po, meron po tayong 6 na namatay at 7 pong injured. Then meron po tayong naapektuhang mahigit 74,000 na pamilya or katumbas po niyan ay nasa 261 na katao po ang naapektuhan nitong mga... Hello po. Yes po. Okay. Opo. Yung po yung mga naapektuhan pong ating kababayan. Sa numero po niyan, meron po tayong 2,500 mahigit na pamilya po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers. Okay, sir, may datos na po ba ng kabuuang pinsala pagdating naman po sa ibang sektor kagaya ng infrastructure, ng agrikultura at iba pa? Pagdating naman po sa infrastructure, meron po tayong reported na 105.5 million worth of damage. And sa agriculture naman po natin, meron po tayong reported na 3.53 million worth of damage po. Okay, sir, kamusta naman yung pakikipag-ugnayan nyo sa mga lokal na pamahalaan? Opo, yung ating mga kababayan naman po is patuloy po na binibigyan ng assistance ng kanilang mga local government units, pati na rin po ng mga national government agencies na kabilang po sa NDRMC. Sa katunayan nga po, meron na pong 7.38 million worth of assistance na po na ipapamahagi sa ating mga kababayan, na ito po yung pinamahagi po ng DSWD, ng LGUs at iba pa pong mga ahensya. Sir, speaking of assistance, ano pa po ba yung mga tulong na naipadala ng OCD? Opo, iba't ibang klaseng assistance po ito, no? Isa na po dyan is yung pinaka-common na relief goods, yung ating mga pagkain at makakain po sa kanilang pagdating na pag sila po ay nasa mga evacuation centers. Namamahagi rin po tayo ng mga family kits kung saan mga basic na kagamitan, no, na magagamit nila sa pang-araw-araw habang sila po ay nasa mga evacuation centers. Ganun din po mga hygiene kits, mga panligo, panlaba, and mga sleeping kits na magagamit po pantulog po. Okay, bilang panghuli na lang po, sir, mensahe na lang po natin sa ating mga kababayan. Opo, para po sa ating mga kababayan, dalawa lamang po ang pinaka-hinihiling or pinapakiusap po ng Office of Civil Defense. Una po, maging cooperative po tayo. Cooperative na kapag ang ating mga authorities nagtatawag po ng evacuation, na po tayo po ay makapag-cooperate at sumama po para hindi na po tayo makadagdag sa injuries or sa mga casualties kapag tayo po ay lumilikas habang pataas na po yung tubig baha. And pangalawa po, na po tayo po ay maging informative. At tayo ay dapat maalam sa ating kapaligiran kung tayo po ba ay bahain, tayo po ba ay malapit sa fault line. Then from that, tayo makapag-prepare accordingly sa kung ano man yung hazard na meron po tayo sa ating kapaligiran. Dahil sabi nga namin, panatag ang may alam. Dahil pag tayo po ay may alam, mas kalmado po tayo. Pag tayo po ay kalmado, nakakapag-isip po tayong diretso at magiging ligtas po tayo at ang ating mga kasama po. Okay, maraming salamat po, Ginoong Diego Agustin Mariano ng PIO Office of Civil Defense.